Eto po, meron po dito na nakakatawa si Marites Bitug. Kasama rin 'to sa mga fact checker, eh, si Marites Bitug, eh, sa Rappler. Sabi nito ni Marites Bitug, Sara's bank accounts can be opened to the prosecutors. AMLAC will lift the lead on her financial transaction ayon sa veteranong mamamahayag na si Marites Danggilan Bitug. Bank accounts ni BP Sara bubulaga sa impeachment trial, sabi ng veteran journalist. Okay. Ang sagot ko nga sa post niya na bubulaga sa impeachment trial, eh ano ngayon? Meron po ba kayong akusasyon na yung si BP Sara po ay nagpayaman sa pwesto? Magkano? 'Di ba? Hindi po pwede na buksan lang natin 'yan. Eh ano ngayon kung binuksan yung bank account? Makakakita po ba kayo na ninakaw 'yan? Patutunayan niyo na ninakaw yung bank account na 'yan. Hindi alam mo, hindi porket nakakita ka ng pera sa bank account. Imaginein mo na lang 'to, Bitug, ano yung sinasabi ni BP Sara? Ano yung sinasabi ni BP Sara na magkano yung utang ni Beatrix Jinky Luistro? 8 million? Biruin nyo. Malakas kumita yung asawa niyan. Kung makakakita ka ng kayamanan, eh ano ngayon? Masama na bang kumita? Ha? Bitug, masama bang kumita? Pinagbibintangan mo ba na nagpayaman sa pwesto? Kasi first, bagong akusasyon na naman yan. Hindi ka naman congressman. Mahirap po yun. Yung pabubuksan nyo lang yung bank account tapos ginawa nyo na kay Corona yan. Pinabuksan yung bank account tapos maghahanap kayo ng mga butas. Sa tingin ninyo, hindi handa si BP Sara dyan? Maliban na lamang kung pinagbibintangan ninyo na nagnakaw si BP Sara, wala nga kayong bintang. Ang binibintang nyo, ang una nyong binintang, ano kinalaman nung bank account dun sa number 1 nyo? Alam nyo ba kung ano number 1 na akusasyon kay BP Sara? O, yun nga po, yung pag siya nategi, may maghiganti para sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit po, bubuksan na yung bank account ni BP Sara. Bakit may akusasyon ba kayo sa bank account? Salin na naman ba yan? Ginawa nyo na kay Corona yan. Matataplaugan kayo. Sige, alam nyo, marami ng pangyayari na akala nyo makakaisa kayo sa mga Duterte. Katulad ng pagpapakulong nyo kay Tatay Digong. Ang bilis ng karma. Talo kayo sa eleksyon. Supposedly, 12-0 yun. Pero tinalo kayo eh. Hindi nga po eh. Ang tuwan-tuwa po sila dahil makakakita sila ng bank account. Di ba? Okay, eto pa isa. Hindi ko talaga maintindihan to. Ano po ang ibig sabihin? Marami po silang yung mga pahiwatig eh. Katulad nun. Pahiwatig yan. Ano yung sinabi? Bubulaga sa impeachment trial ang bank account ni BP Sara. Nakita mo na ba yung bank account ni BP Sara? Bitug? Nakita mo na, may access ka? I-demanda nyo to si Bitug. Mukhang may nagpasilip sa kanya ng bank account.
Pag nakita mo ba yung bank account, ibig sabihin makasalanan na. Ako rin may bank account eh. Makasalanan na ba ako? Lahat ba ng may bangko, makasalanan? Baka ikaw, Bitog, may bank account ka rin eh. Hindi po kasalanan ng pagkakaroon ng bank account. Naman talaga. Ganun po sila eh. Simple lang naman po. Ha? Simple lang po yan eh. Nagnakaw. Ganun lang po. Halimbawa, ano ba binintang nila kay ano? Overprice. Yung pinatayong City Hall at nung iniimbestigahan niya si Binay, mayroon pong binibintang eh. Nag-overprice. Ang pinatayong City Hall ng Makati o pinatayong, ano ba yung pinatayo sa Makati? Ito po, ano po bibintang nyo? Mayroong, anong tawag dyan? Hindi ipinapaliwanag ang confidential fund. Ginastos ng 11 araw ang confidential fund. Naknang po, pakaso pala yun. Ginastos. O parking. Di ba kay Binay? O overprice. May binibintang kayo eh. Eh, ang binibintang nyo, bubulaga ang bank account. Eh, ano ngayon kung bumulaga yung bank account? Masama po ba ang alam niyo yung panay-pahiwatig? Kay ERAP, sinabi, sinusuhulan namin si ERAP. Di ba? Oh, sino po AS? Si Asyong Salonga po. Sino yung Asyong Salonga? Si Mr. President po. Ito, magkano tong presyo na to? Yan po yung binibigay namin sa kanya. Merong bintang man lang. Ito po pa na yung mga pahiwatig lang. May bank account yan. Hoy, may bank account. Ay, grabe, may bank account. Kala, ano ngayon ko may bank account? Ako nga, may bank account. Ito pa isa. Pahiwatig lang din po to. Hindi naman nila, wala po silang sinasabi. Halaga ng mga nasabat na illegal na droga. PBBM, July 1, 2022, May 17, 2025. 43.8 billion pesos ang nasabat na droga. PRRD admin, July 1, 2016, May 17, 2019. 14.3 billion pesos ang nasabat na droga. Eh ano ngayon? Ang ibig nila sabihin, ang gusto nilang palabas, yan yung problema sa inyo eh, BBM. Kung sino man yung mga tao beyond that. Hindi malilinaw yung gusto nyong iparating eh. Gusto nyo bang sabihin na mas maganda mas marami sila nasabat na droga, eh ano ngayon? Ang tanong, ilan na napakulong yung drug lord? Kumpara kay Duterte. Ilan na napakulong yung senador kumpara kay Duterte? Wala kayo napakulong na senador? Si Duterte meron. Panahon ni Duterte meron. Ilan na di ba? Kung droga po pinag-usapan, ilang senador na may kaso sa droga ang napakulong mo, BBM? 0. Si Tatay Digong, panahon ni Tatay Digong, 1. O sino nanalo? Tatay Digong. Ilan na napatay nyo na drug lord? 0. Kay BBM. Kay Tatay Digong, marami. Ilan na napatay mo na drug pusher? 0. Kay Tatay Digong, sangkatutak. Huwag po yung droga lang. Ibig mo sabihin, mas maganda ang war on drugs? Tanungin niyo yung tao kung mas maganda yung war on drugs noon. Ito ang pinakamalapit. Ilang milyon ang natokhang ninyo? Ngayon, BBM, ilan ang natokhang ninyo? Ilang milyon? Wala kayong tinokhang? Kay Tatay Digong, milyon eh.
Ang ibig po kasing sabihin ng tukhang kinatok sila at pinagbabago. At sila po ay naniwala. Bakit po sila naniwala na dapat wala na tukhang ngayon? Walang nagbagong buhay ngayon. Kay Tatay Digong, milyon. Sino mas magandang patakbo? Yun ba gusto nyo? Sino mas magandang patakbo ngayon ng war on drugs? Eh di yung may napapatay, may napapakulong at may re-rehab. 'Di ba? Nakakabilib nga eh. Kasi mahilig tayo manood ng mga, 'di ba nanonood tayo ng sine? Sa mga Tagalog film yan, mga epektos ang tawag yan. Nasa na mga epektos? Ipinagpapatayan yung mga epektos na yan. Dito, nakakahuli na epektos, isang driver lang. Tapos, tuni-tuniladang droga. Walang kasama. O ngayon, may sinasabi, meron na naman tayong ngayon. Meron na naman tayong Shabulab. 'Di ba? Kamakailan lang na balita. Shabulab. Wala nahuli pero nakahuli ng gamit. Eh dati, napasara na lahat yung Shabulab. Oh, News 5 43.8 billion halaga ng nasabat na shabu kay Marcos. Nasabat na shabu lang po ba? Wala po bang yung drug lord na napakulong, senador na napakulong? Yun na lang puta, senador napakulong. Bilib na bilib yung tao kay Tatay Digong. Kasi mayor, mga nasa talagang tinugis ni Tatay Digong. Kaya wag niyo pong hindi niyo po di-disclaim, no? Wag niyo pong i-claim na mas maganda yung anti-war on drugs ngayon kaysa nung panahon ni Tatay Digong kasi hindi maniniwala sa inyo yung tao.